Isang malapit na gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos hindi na nakapagtiis, ibinuking na ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na ho nila babayaran Oh, ang lupa na ibinigay sa kanila. Libreng lupa na ho yan. Maraming salamat, BBM. Mahal ka naman. May isang bagay na matagal nang tinatago sa publiko. Isang video, pero hindi raw nakatiis ang isang malapit na gabinete ni PBBM. Kaya naman, nakita ko ito sa isang feed. Therefore, atin itong panoorin mga kaibigan. Nung pinag-aaralan namin ng presidente kung makakabayad pa ang ating mga magsasaka doon sa utang nila tungkol doon sa lupa nila, paano po yun? ay hindi na ho sila makakabayad. Kaya minabuti ng ating presidente, sabi niya, bakit hindi pa natin ibigay ang lupa na libre? Oh. Huwag na natin pagbayarin ng ating mga magsasaka. O yung utang? Sabi ko kay presidente, Mr. President, kailangan po ng batas dyan na manggagaling sa Kongreso. Kaya ho ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, inutos niya kagad sa Kongreso at saka sa Senado na gumawa ng batas. At yun ho, nangyari na ho. At ako'y nagpapasalamat sa ating Kongreso at sa Senado sapagkat walang kumontra. Na-approve na po. Opo, meron na po yung batas na yan. Yan ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Maganda balita po. Opo, yan ho ang Republic Act 11953. Hindi na ho nila babayaran ang lupa na ibinigay sa kanila. Libreng lupa na ho yan. Pero bago ang lahat, may tanong muna ako sa iyo. Ano ang gagawin mo kung ang isang pangako na imposibleng mangyari biglang sinabi na posible pala? Iyan ang eksaktong nangyari nang marinig ko ang isang revelasyon. Hindi raw makabayad ang mga magsasaka. Ayon sa source, isang opisyal na halos araw-araw nakakausap ni Pangulong Bongbong Marcos. May napakalaking problema raw na ilang administrasyon na ang lumipas pero hindi pa rin natutulungan. Ang hindi kayang mabayarang utang ng mga magsasaka. Pero dito raw nag-uumpisa ang nakakagulat na plano at dahil dito lalong tumaas ang aking respeto sa Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi nila kayang bayaran, bakit hindi natin ibigay na lang ang lupa ng libre? Iyan raw ang unang binitawang salita ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka muna, hindi pala pwedeng basta sabihin na libre. Kailangan daw itong dumaan sa Kongreso. Therefore, dito nagsimula ang hindi inaasahang utos. Nung pinag-aaralan namin ng presidente kung makakabayad pa ang ating mga magsasaka doon sa utang nila tungkol doon sa lupa nila, ay hindi na ho sila makakabayad. Kaya minabuti ng ating presidente, sabi niya, bakit hindi pa natin ibigay ang lupa na libre? Oh. Huwag na natin pagbayarin ang ating mga magsasaka. Ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ikinagulat ng lahat. Sabi raw ni Pangulong Bongbong Marcos, kung iyon ang solusyon, gawin natin ang batas. Pero ang mas nakakagulat, hindi raw ito simpleng rekomendasyon, isang direktang utos umano sa Kongreso at Senado. At dito ako napahinto. Sino bang presidente ang diretsong magsasabi na gawin niyo ang batas para maibigay natin ang lupa ng libre? Therefore nagsimula ang mabilisang galaw sa loob ng dalawang kapulungan. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos. Sabi ko kay presidente, Mr. President, kailangan po ng batas dyan na manggagaling sa Kongreso. Akala ng gabinete, matatagalan pero may nangyari, sabi ng opisyal. Akala namin aabutin ng taon pero isang araw, nagulat kami. Nagsimula raw ang deliberation, sinunod ng Kongreso, sinagot ng Senado. Therefore, may naipasa raw na batas, oo, naging batas talaga, na nagbibigay daan sa pangakong halos imposibleng mangyari dati. At dito niya ako tinignan ng diretso. Alam mo kung gaano kalaki yan. Para sa mga magsasaka, hindi ako nakasagot, but he continued. Kaya ho ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, inutos niya kagad sa Kongreso at saka sa Senado na gumawa ng batas. At yun ho, nangyari na ho. At ako'y nagpapasalamat sa ating Kongreso at sa Senado sapagkat walang kumontra. Meron na po yung batas na yan. Yan ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Maganda balita po. Opo, yan ho ang Republic Act 11953. Hindi na ho nila babayaran Oh, ang lupa na ibinigay sa kanila. Libreng lupa na ho yan. Ito ay nag-leak na video sa publiko mga kaibigan. Marami ang umaasa, maraming natatakot, pero maraming nagbabantay. At isa ang malinaw, may plano si Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa lubusang naunawaan ng lahat. Pero teka, bakit lumalabas ang ganitong kwento? Bakit ngayon lang na may gabinete na hindi nakapagpigil? At ang sagot ay nakakagulat. Salamat po kay BBM. Naiyak po kami dahil natutuwa po kami dahil matagal na po namin itong inaasam. Dahil ang title na ito ay hindi po namin alam kung magiging amin pa o hindi.
Pero thank you po sa kanya dahil uli-uli, binigay po niya ulit sa amin ito. Kaya salamat, maraming salamat BBM. Mahal ka namin. Kaya niya binuking kasi sabi niya may mga taong ayaw maniwala. Therefore, kailangan naming ipaalam na hindi biro ang ginagawa ng Pangulo para sa agrikultura. And finally, kung hindi natin tutulungan ang mga magsasaka sa utang, pero tutulungan natin sila sa lupa, mas malaki ang tsansa nilang makaahon. Boom! Kung ganito pala ka-bold ang plano, ano kaya ang susunod na hakbang na hindi nila sinasabi? Babalikan mo ang simulang, hindi ba? Isang problema ng magsasaka ngayon, ang mga matataas na presyo ng mga kagamitan para sa pagsasaka. Pero ito'y tinutuguran na ng ating gobyerno. At ang posibleng 20 pesos na bigas ay talaga namang umaarangkada na. At marami ang nagulat dahil ang ating Pangulo lang ang nakagawa nito sa kasaysayan ng bansa. At dahil dito, purihin natin ng lubos ang ating Panginoong Diyos. At sa gitna ng mga plano, batas at pangakong maaring baguhin ang buhay ng maraming tao, makikita natin ang isang katotohanan na meron tayong Panginoong Diyos na hindi lamang nagbibigay ng lupa, kundi nagbibigay ng buhay. At sa aklat ni Juan, malinaw ang mensaheng ito. John 10 verse 11, Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Habang pinag-uusapan natin ang tulong para sa mga magsasaka, ang pagpawi ng bigat ng utang at ang pagnanais na makalaya ang tao mula sa pasanin, makikita natin dito mga kaibigan na ang ating Panginoon mismo ang unang nag-alok ng tunay na kalayaan. Pero hindi lang siya nagbigay ng pangakong pampolitika, kundi nagbigay siya ng pangakong pangkaligtasan. Ang kanyang grasya, ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal at hustisya, lahat ng ito ay hindi lamang pulisiya. Ito ay persona sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman kaibigan, lumapit ka sa ating Panginoong Hesus. Kung pagod ka, nabibigatan, nalilito sa takbo ng mundo, therefore may isang tinig na umihila sa iyo ngayon na nagsasabing lumapit ka sa akin, na ito'y binabanggit ng ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ay handang patawarin ka, yakapin ka, at bigyan ka ng bagong simula kaibigan. Hindi mo kailangang magbayad ng utang upang tanggapin ang kanyang pag-ibig, sapagkat siya na ang nagbayad sa krus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nauubos, sa biyayang lampas sa aming pagkukulang, at sabag mo na laging bago bawat umaga. Turuan niyo po kaming makita ang aming Panginoon Hesus bilang aming mabuting pastol, ang tanging nagbibigay ng tunay na kalayaan, pag-asa at katwiran. Inaabot namin ang aming puso sa iyo o aming Panginoon Diyos, at linisin niyo po kami at gabayan niyo po kami at ilapit niyo po kami sa aming Panginoon Hesus araw-araw. At salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin at sa inyo pong pag-iingat sa amin at sa inyo pong walang sawang pagpapatawad ng lahat ng aming mga kasalanan. At patuloy niyo po kaming patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siyang aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.